Sinadya ka ni Songrin na paghiwalayin kayong dalawa. Kamukha niya sa Sianuan. Nasaktan ko siya. Paano siya maging mabuti sa'yo? Sinasabi mo ba? Ako ang nag-set up sa kanya? Pagkatapos, saka ano? Anong gagawin ko? Palihim akong nag-imbestiga kay Songrin. Nalaman ko na isang nakakagulat na sikreto. Anong sikreto? Siya ay may anak sa labas. Ano? Songrin, kung alam lang ni Gohanji na may anak ka na, gusto pa ba niya na ikaw ay doble? May chismis, may anak ka na daw. Totoo ba yun? Ikaw ay nasa industriya na ng maraming taon. Nakaka-apekto ba ito sa iyong karera? Paano ba naman ang ama nito? Wala kang sinasabi dahil mahina ka. Na-publish na mukha ng bata sa internet. Gusto mo bang gumawa ng legal na aksyon? Isa akong public figure. Bawat salita at kilos ko ay magiging pagsusuri ng lahat. Pero gusto kong itanong sa lahat, huwag mo pansinin ang anak ko. Kaya umamin ka na sa iyong anak na nasa labas, tama ba yun? Anak ko, hindi siya illegitimate. Tapos yung tatay, nasan siya? Ang ama ng bata, nasan siya? Hindi mo rin masasabi yan? Ang anak ni Songrin ay hindi bastard. Dahil ang ama ng bata ay ako. Mr. Gu, sinasabi mo bang ikaw ang ama ng anak ni Songrin? Tama yan. Nagkasama na kayo ni Songrin ng marami. Wala akong pakialam. Kung wala ka pakialam sa stock, Gohanjin, ano bang pakialam mo? May pakialam ako sa'yo. Kahit hindi kasi sinuwan, may pakialam ako sa'yo, Songrin. Gohanjin, hindi ako sa Sianuan. Anong silbi na kasama ko? Anong punto? Kahit hindi kasi sinuwan, ikaw pa rin ang babae ni Guanji. Wala tayong karapatan para magsalita ng kung ano. Kaya hindi mo gusto sipingan? Bakit ka umamin na anak mo siya? Hindi ko siya gusto. Songrin, walang lalaki na gusto niya sarili niyang babae kasama ang anak ng iba. Ganun din. Ayoko may nananakot sa babae ko. Para takutin ang babae ko. Mr. Gu, mga tagahanga ni Songrin masyadong marami. Lahat sila ay binata. Maraming nagagalit sa internet. Lahat sila minumura si Songrin. Ang mga sangkot sa personal na atake, ipablock ko sila. Mr. Gu, hindi natin kailangan gawin to. Mas mabuti na lang na huwag tayo subupil. Meron akong ideya. Pero hindi ko alam kung papayag si Mr. Gu. Sabihin mo sa akin. Sa katunayan kayo ni Miss Song, maaaring humawak ng press conference. Hindi. Oo, ayusin mo na. Ito ang procedure para sa press conference. Tingnan niyo na lang po. Gusto mo bang pag-isipan mo muna? Ayos lang, hindi naman kailangan. Ako ang fiancé ni Songrin, Guhanjin. Meron bang anumang katanungan? Ngayong araw malaya ka makapagsalita. Mr. Gu, naggusto ka ba mag-propose kay Songrin? Oo. Buntis pero walang asawa si Songrin. Bilang public figure, hindi ba siya bad influence sa lipunan? Sa totoo lang, ang pangyayaring ito, para sa komunidad ng pangkalahatan, totoo naman na isang masamang halimbawa yon. Gagawin ko ang responsibilidad. Tulad ng kay Songrin, nabigo akong alagahan ng bata. Kasalanan ko to. Kung sino man ang mayroong reklamo, kausapin niyo ako, hindi ako magsasalita bilang pagtatanggol. Naging pabaya ako kay Songrin. Sa lahat ng mga taon nito, marami akong pinaghirapan. Sa inaharap, ayoko maghirap siya. Ang sino mo manakit kay Songrin, hindi ko pakakawalan. Gohanjin, ang negosyo ng pamilya Su, hindi pa ako tapos sa kanila. Wala pa akong magawa bilang Sianuan. Pero nagawa mo lahat para sa akin. Tatandaan ko lahat ito. Miss Songrin, hindi mo malang maisip ang kumperensyang ito kung gaano kaganda ang epekto. Na-imagine ka na, ang script sa bagong pelikula pinadala na sa akin.
Lahat sila ay para sa bagong pelikula. Sa inaharap, hindi ko hahayaan na masaktan siya ulit. Pingan, bata ka pa. Hindi bagay sa'yo mga ganito. Oo, Pingan. Maging masaya ka lang. Kailangan mo lang maging masaya. Sabi ni Uncle Go, anak mo ko. Dahil sa akin, hindi ka nagustuhan ng mga fans tsaka ng mga kaibigan mo. Hindi naman. Ako ang humila kay nanay pababa. Hindi totoo yan. Isa kang anghel sa akin. Mama, magiging ako tulad ni Uncle Go. Paprotektahan kita. Kahit kaninong anak ba ito, siguradong mahal siya ni Songrin. Ano sabi mo? Gusto ni Dad na maging lead actress si Songrin? Pinahirapan ako ni Songrin. Hindi niya ba nakikita yon? Ay, kami sa orihinal nais namin gamitin ng bata para gumawa ng iskandalo. Hindi ko inaasahan yun. Inamin ni Guhan Jin na sa kanya ang bata. Kahit siya. Nangako pa rin siya na papakasalan niya si Songrin. Tingnan mo ang mga bagay na ito. Sa kabaliktaran ng karera ni Songrin, mas paunlad pa ang karir ni Songrin. Gusto ni Guhan Jin na pakasalan si Songrin? Hindi ako sang-ayon. Hahanapin ko ang tatay ko. Wanwan. Songrin, hindi mo kamukha si Sianuan. Isa ka lang karakter. Bakit ka magpapakasal kay Guhan Jin? Narinig mo na ba? Tumaas ang presyo ng stock ng ilang beses. Sobrang lakas ng purchasing power niya. Pinili siya ng Go Group. Mukhang napakagaling niya talaga. Kumita sila sa kanya. Miss Songrin, Huwag kang kabahan. Si Suhan at ang kanyang mga tauhan wala dito. Umupo ka na. Miss Song, ako ito. Para mabawasan mga gastos ni Suhong, may ginagawa siya sa mga kontrata. Alam ko na. Tapos manatili ka pa. Hindi ka ba natatakot? Wala nang mas mahalaga. Kundi pabagsakin siya. Marami na akong nagawang maraming trabaho. Marami akong ginawa para kay Suhong. Pero ayaw niya akong bigyan ng kahit anong pabor. Payag ka bang patunayan niya sa akin? Patunayan ng tungkol sa mga kontrata? Bibigyan kita ng malaking halaga. Dahil sinabi mo ang ganyan, hindi dapat ako matakot. Dumating ka para makita ako. Anong gusto mo? Alam ko kung ano ito, masyadong delikado. Du Fengchuan, pwede mo ba akong bigyan ng pisikal na ebidensya? Sinasabi mo bang ginabit ni Suho ang katibayan ng kontrata ng niya? Oo. Saan naman makukuha ko? Mr. Lu, alam ko, walang libre sa'yo. Pagkatapos itong Su family affair, pwede ako mag-shoot ng pelikula para sa inyo. Kailangan mo lang ibigay yung ebidensya. Nakikiusap ako. Pero ang gusto ko, hindi ito material na bagay. Nung bata ka pa, paborito mo to. Huwag ka nang umiyak. Ipad ko to. Pero masakit pa rin. Hindi nasasakit yan, tihin mo lang to. Mamaya na. Sa tuwing hindi ka masaya, kumakain ka ng ganito. Songrin, umalis ka kay Hanjin. Halika sa akin. Bibigyan kita ng lahat ng gusto mo. Songrin, umalis ka kay Hanjin. Pumunta ka sa akin. Bibigyan kita ng lahat ng gusto mo. Mr. Lu, pasensya na sa paghihimasok. Paalam. Ikaw talaga, marami ka talagang lakas ng loob. Hindi isang salita bumalik sa iyong bansa. Kung hindi ako babalik,
Paano ko malalaman na binigyan mo ako ng bagong ina? Wanwan, simula ngayon, magkasundo na tayo. Huwag mo akong hawakan, nasusuka ako. So, Wanwan, anong ginagawa mo? Pa, napakaraming taon. Maganda ang pakikitungo ng aking ina. Wala kang maalala? Tama na. Wala na ako sa posisyon para makialam. Bumalik ako para gumawa ng pelikula. Ano sa tingin mo? Isang bagong pelikula ng biglaan? Pa, alam kong gusto mo ng pera. Kapag pinalabas ang aking pelikula, bibigyan mo ako ng bida sa pelikula. Hahanap ako ng kapareha. Hindi ka ba nag-aalala sa stock ng Sue? O sige. Sa ngalan ng iyong mga tagahanga, meron akong tanong. Sige lang. Sobrang concern niyo ng mga fans niyo tungkol sa relasyon niyo ni Mr. Gu. Kami ay mahal namin ang isa't isa. Siguradong magiging masaya sila. Tapos ang interview, di ba? Tara na. Trending ngayon ang artistang si Songlin. Inanunsyo na ang kasal niya. Ang kanyang asawa ay tila buhay na bersyon ni Mr. Boss. Si Anuan, hindi mo lang kilalang sarili mo. Pangit tayo ni Guhajin kung gaano mo ako kamahal. Sabi ni Guhanjin, meron ka daw ibibigay sa akin. Ito na yung gusto mo. Ang pamilya ni Su, katibayan ng kontrata. Yan na ba talaga yun? Bigla ko lang naisip na dahil sigurado hindi mo ako matatanggap. Baka maging mapagbigay na lang ako. Narito na lahat, matutulungan kita. Yun lang ang kaya kong gawin. Salamat. Makikita mo sa labas si Mr. Lu. Narinig ko na malapit na yung bagong pelikula ni Su Wanwan. Ayaw niya kay Songrin. Kailangan mong bantayan siya. Oo. May tanong ako, curious ako. Gusto mo rin ba si Songrin? O sa tingin ko kumukha niya lang si Sianuan, kaya tinutulungan mo siya. Ang masasabi ko lang, kung si Sianuan lumitaw sa harapan ko, hindi ko alam kung pipiliin ko siya. Si Su Wanwan ay may bagong pelikula. Parang tinatanggap niya ng mabuti. Siya ang Sue Groups. Iba ang status niya. Miss Song, ikaw pa rin yung fiancé ni Mr. Gu. Bakit mo ginagawa to? Ako sa sarili ko. Gagawa ko ng sarili kong paraan. Hindi babanggitin ang grupo ni Miss Sue. Hindi madaling maging katulad niya. Nakita mo ba yun? Yung mga reporter ngayon lang nakakabaliw. Songrin, patalo ka na. Anong gagawin mo? Isang florera at isang bituin sa pelikula sa hinaharap, hindi magiging isang landas. Tama ka. Hindi nga tayo nasa parehong landas. Babalik na ako sa aking bansa. Kaya kong tumayo na mas matangkad sa'yo. Songrin. Hindi ka magiging kasing husay ko. Miss Sue. Sa tingin mo ba talaga ang insidente sa bodega, wala akong plano? Ano sinasabi mo? Ang bodega sa kanto. May pinilagay akong surveillance camera dito. Kinopya ko ang nakalagay dito. Ano ang mangyayari sa'yo? Isa kang artista ng pamilya Sue. How dare you, Miss Sue? Kaya ko gawin kahit ano. Isang rin isang karakter lang. Ang kapal niyang bantaan ako. Wanwan. Kami na ngayon. Ang passive talaga tayo. Uminahon ka muna. Ang katapusan ng taon, ang Queen of Movie Awards. Huwag mo provoke si Songrin. Ako ang mananalo. Si Sianuan sa taon na nakalipas, siya ay nawala sa akin. Hindi man lang ako nagpatalo kay Sianuan. Bakit ako dapat ang talo? Alam mo ba, hindi ito ang oras para madala. Kasalanan mo lahat. Kung hindi dahil sa'yo, gusto pa sana ako ni Guhanjin. Matagal na sana kami magkasama. Paano mo magagawa? Hindi mo masasabihin kay mama mo. Ginawa ko yun para mapabuti ka. Wala akong pakialam. Dapat ibigay ni Songrin sa akin ng videotape. Ma, kung ipapanood ni Songrin yung tape, malalagot tayo. Miss Wang, bakit bigla mo akong naisip hanapin? Nasa labas ka ng bansa, di ba? Songrin, sa pagitan mo at ni Wanwan, hindi naman kailangan na may mamatay sa inyo ni Wanwan, di ba? May mamatay? Ginang, anong pinagsasabi mo? Hindi ko alam kung ano sinasabi mo. Hindi ba nasa iyo ang katunayan ng pagkidnap? So, Songrin,
Pwede ba bigyan mo ko ng ebidensya? Anong gusto mo? Papayag ako sa lahat. Anong gusto ko? Hindi ko alam ngayon anong gusto ko. Hindi ba pwedeng let one go? 100 palabas? Noon, kung sino ang bumitaw sa akin, isang paraan palabas. Ano ba ang sinasabi mo? Noon, ang pamilya Sia, Wang Bijun. Ano sa tingin mo ang pinagsasabi ko? Ikaw si Sia Nuwan! Ako si Sia Nuwan. Ako ang babaeng muntik niyo ng sinunog sa bahay noon. Anong kinakatakutan mo, Wang Bijun? Ang pinakakarapat-dapat yun, di ba? Kayo na yan. Kayo ang sumira sa pamilya ko. Ikaw talaga. Kaya bumalik ka para balikan kami. Oh, ako nga. Si Anuan. Anong gusto mo? Lumapit ka lang sa akin. Pabayaan mo na si Wanwan. Ikaw ang puntiri ako. Laban. Sa akin? Ayos lang yan. Tingnan. Aalis ako ng bahay. Sige, mabuti ka, ha? Opo, nakikipaglaro pa nga po sa akin si Tio Gu. Pingan, umakyat ka na sa taas. Kakausapin ko mama mo. Sige na. Songrin, bakit mo yung ginawa? Anong ginawa ko? 30 minutes na nakalipas. Ang dating asawa ni Suhong, inamin ni Wabidyo sa isang artikulo. Ang sulsul ni Suhong, nakakit siya ni Sia Shan na dahilan ng pagkasira ng kasal nila. Songrin, bakit mo ginawa yan? Oh, tama yan. Ginawa ko. Muntik na ako mapatay. Bakit ko ginawa? Dahil lang ba dito? O dahil sa hindi ka talaga si Songrin? Ako lang si Songrin. At gusto ko lang maging Songrin. Kuhanjin, malapit na. Malapit ang matapos ang lahat. Joel, buntis ka. Huwag mo nang tignan yan. Huwag ka mag-alala. Ako na ang bahala. Hindi mo kakayanin. Kalokohan. Suhon. Ang pamilya Su, malapit nang matapos. Joel, bakit ka tumatawa? Ganyan ang itsura mo. Parang kakaiba ka. Suhong, ikaw dapat sana ang makaramdam ng kakaiba. Nagsusuot ako ng maskara araw-araw. Matagal na akong hindi makahinga. Sige na. Alam kong masarap ang pagiging buntis. Hindi ako pasok dito. Bakit ka tumatawa? Anong ginagawa mo? Hindi ako buntis. Hindi pa ako nabuntis. Anong pinagsasabi mo? Paano ka magiging hindi buntis? Paano ako magpapabuntis sa pumatay sa tatay ko? Suhon, dapat patagal ka nang namatay. Ang mamamatay tao, Sama. Nakalimutan mo na. At pangalan ko ay Shen. 10 taon nang nakalipas sa iyo. Sinira mo ang pamilya ko. Lumapit ako sa inyo para sirain ang kasal niyo ni Wang Bijun. Sinungaling ka. Nakuha ko ng ebidensya ng grupo ng kumpanya niyo at binigay na yan sa pulis. Suhong, malapit ka nang matapos. Bakit mo hiniling na bumalik ako? Ito na ang tunay na pag-ibig ng buhay? Suhong, siya at si Songrin ay magkasabwat! Tama na! Hiniling ko na bumalik ka. Hayaan mo na siya. Suhon, ito lang nararapat ka. Deserve mo ito. Malandi ka! Umalis ka rito! Songrin, kapal ng mukha mo magpakita rito. Naparito ako para kay Mr. Su. Ikaw? Ano bang gusto ninyo? Ito ba si Mr. Su? Oo. Pinag-iinlaan ka na gumagawa ng illegal na kontrata. Suwanwan, kung mababalik ko na naman, huwag mo akong sisihin. Suhong, bibigyan kita ng 2 regalo. Gusto mo pa ba?
Napakagandang regalo. Pero hindi ko alam kung bakit ako ang pinupunta niya ni Miss Song ngayon. Si Chairman Su. Wala ka bang nagawa para sa bagay na nagawa mo? Kung wala ang taong yon, pagtitipo ng kapital, wala sanang Su pamilya ngayon. Sayang ang pamilyang Su. Matatapos din. Songrin, umalis ka dito! Umalis ka dito, wala kang karapatang magsalita! Pasensya na po kasamang pulis. Pa, bakit kayo sasama sa mga pulis? Nakikiusap ako! 1-1. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na ikulong ka nila! 1-1. Maghintay ka hanggang matapos ang taon. Ikaw ang magiging bagong chairman ng ating kumpanya. Maghanap ka ng paraan para ilabas ako. Sayang naman si Suhong. Hindi ko gagawin na nangyari sa araw na to. Naniniwala ako na may karma sa isang tao. Suwanwan, naniniwala ka na ba ngayon? Dahil sa'yo, nawala ang ama ko sa mundong ito at lahat ng mga mahal ko sa buhay. At ngayon, malapit ka na. Malapit mo nang malaman kung bakit ako pumunta dito. Gusto kong makita lahat kayo paano pumunta sa impyerno. Wang Bijon, Suhong, malapit na. Ito na ang iyong turn. Suwanwan, tingnan mo ang itsura mo ngayon. Kumukha mo talaga isang nalulunod na aso. Ang pamilya ng Su ngayon, ang gulo. Maapektuhan ba ito? Hindi. Malapit na matapos ang taon. Walang sorpresa ang iyong bagong pelikula. Magiging kapareho lang na kay Su Wanwan. Tinulungan mo ako. Hindi kita tinulungan. Ang pelikulang estilo ng pamilya, ang galing talaga. Bawat aspeto nito sa lahat ng paraan. Hindi naman masama. Ilang taon na rin, sa huling pagkakataon magiging masining na tampok ang pelikula. Buti naman. Songrin, gusto kong marinig ang katotohanan. Ano gusto mong marinig? Hayaan kong gawin mong lahat ng gusto mo. Kung ano sa tingin mong gusto mong gawin. Ngayong tapos na. Gusto ko lang marinig ang totoo. Sabihin mo sa akin, kung sino ka talaga. Bakit ikaw ang sungit mo at napakasama sa pamilyang Su? Guhanjin, sa tingin mo sino ako? Kahit sino ka man, mahal kita. Hindi bahala ka kung sino ka. Oo. Parang hindi madali sa'yo ang lahat. Kapag nanalo si 1-1, siya magiging bagong chairman ng kumpanya. Magiging maayos ang lahat. Sayang naman, walang kinabukasan. Mr. Suong, ako ang abogado ni Miss Sia. Maraming taon na nakalipas, ginawa mong patayin ang pamilyang Sia. Ito ay isang recording mula sa oras na yon. Nag-short na kami ng mga pondo sa Sia Group. Napakalaking halaga. At subterfuge sa mga babaeng artista, dark contracts at iba pa. Ang kabuong parusa, sapat na para sa parusang kamatayan. Ikaw at Sia, anong relasyon ninyo? Anak ako ni Sia Shan, Sia Nuwan. Paano kaya yon? Pati na si Sia Nuwan, imposible yon. Noong sinubukan mo akong patayin, hindi mo niisip na nandito ako ngayon. Dahil alam mong patay na ako. Gusto mo ba akong patayin? Hindi si Miss Sia ang papatay sa'yo, kundi ang batas. Songrin, hindi. Sia Nuwan, pinapatay mo lahat. Hindi ka ba natatakot sa iyong konsensya? Konsensya? Suhong, konsensya ang pinag-uusapan natin. Hindi ba yung nakakatawa para sa'yo? Songrin, ako ay isang murang bastard. Pinapasok mo ako, mamamatay ako sa kulungan. Anong masama doon? Wala rin pagkakataon na magulang ko na mamatay sa kulungan. Para makasigurado, tatanungin ko ang kinaukulan. Hanggang sa may labas ng hatol. Hindi mo makikita ang pamilya mo. Hindi alam ni Wanwan na ikaw si Sia Nuwan. Ano ang gusto mong gawin kay Wanwan? Hindi ka dapat mag-alala tungkol dito. Suhong, matagal na akong nanumpa. Gagawin ko. Pagbabayaran mo ang lahat. Songrin! Hayop ka! Kamusta na kaya si Suhong? Songri, ganito ako. Hindi ba yan sapat sa'yo?
Ano ba gusto mo? Ay, Suhong! Kasalanan mong lahat. Deserve mo ito. Wala ako lakas sa loob humingi ng tawad. Tanong ko lang sa'yo. Bigyan mo si Suhong. Mag-iwan ka ng buhay. Gusto mong patawarin ko si Suhong? Eh di buhayin niya yung magulang ko. Noon, ako at si Suhong ay may nagawang mali. Ako ngayon ay nawala ng reputasyon. Lahat! Alam mo lahat na ako si Mang Vision. Isang kalapating mababa ang lipat. At si Suhong, nasa kulungan na siya. Hindi ba pwede na tumigil ka na dito? At si Wanwan, siya ay inosente. Walang inosente. Sorry! Ginawa mo lahat ng ito. Hindi ka ba naaawa sa pamilya namin? Ginagawa ko lang ang kalooban ng Diyos. Ikaw ang dapat na bangungutin. Si Miss Song. Pinuntahan si Miss Song. Bakit niya gagawin yun? Malala na ang mental state ni tita. Ipapadala na siya sa nursing home. Kami ni Songrin nakipag-ugnayan na kami. Hindi siya unreasonable na tao. Wanwan, humingi ka ng tawad sa kanya. Tao siya. Sino ako para humingi ng tawad? Hello? Ano bang problema mo? Wang Bisha. Pinatay niya ang sarili niya. Wanwan, huwag mong gawin ito. Hindi kita papakawalan, Songrin. Hindi mo ba naiintindihan? Nagkamali ang pamilya Su. Umalis ka rito, Jinshi. Hindi kita gusto makita. Umalis ka na! Naghahanap siya ng abogado. Gusto niya ng death penalty para kay Suong. Paano niyo yung gagawin? May partnership pa rin kayo ng pamilyang Su. Hindi naman importante yun. Songling? Oh, Hanjin, gusto kita makausap. Iti-text ko yung address. Ma, kasama ko si Hanjin ngayon. si Ashan? Nuan! Ikaw talaga! Hanjin, anong nangyari sa pamilya Su? Hindi ako naglakas loob na kilalanin ka. Pero ngayon, naayos na ang lahat. Mari ko bang isuot ang siksing na to? Para sa'yo? Oo. Ma. Huwag kang mag-alala. Sa buhay ko, ako na ang bahala kay Nuan. Hindi ko siya bibitawan. Sino namang kinalaban mo? Hayaan mo na. Dadalhin kita para gamutin. Si Nuan. Walang pwedeng kumontrol sa buhay ko. Para malaman mo, hindi ko kaya. Bitawan mo kami ko. Mag-isa akong pupunta. Huwag mong bitawan. Hindi ko bibitawan. Gaya nga ng sinabi ko kanina. Buong buhay ko, hindi kita bibitawan. Paano kung mapagod ako? At gusto ko nang bumitaw? Buong buhay ko, hindi kita bibitawan. Ilang oras, ilang araw, ilang minuto o kahit ilang segundo. Gusto kitang makasama. Gusto kita. Buksan mo yung mga mata. O kahit ipikit mo, ako pa rin. Si Miss Songrin ang isa sa mga pinakamahusay na actress. Anong gusto mong sabihin sa madla ngayon? Palagay mo ikaw ba mananalo ngayon? Sa palagay mo nagustuhan ba ng mga tao ang pag-arte mo? Hindi importante kung manalo man ako. Basta kilala lang ako ng lahat ng tao. Salamat sa inyong lahat para sa inyong movie na to. Ang ganda ni nanay. Si nanay yung pinakamahusay. Ngayong araw, nandito rin si Wanwan. Alam ko, sasamahan ko siya agad.
Bagamat si Suwon-wan ay dating kaibigan ko, pero kailangan kong sabihin. Ngayong araw, karapat-dapat na kayong tumayo. Karapat-dapat? Bakit hindi? Hello sa inyo. Ako si Songrin. Ilang taon nang nakalipas. Ako ay isang hindi kilalang artista. Direktor, kumusta naman po ang epekto? Ang buhay ay mahirap sa lahat. Kaya huwag lumingon. Ang tanging paraan para magpatuloy at sumulong ay yun ay mabilik ang bagay-bagay. Ito na ang podium. Ang aking ama na si Sia-chan, siya'y namatay na. Maraming salamat sa pagkilalang ito. Kung mananatili ka sa akin ng isang gabi, ang leading lady ay sa'yo na. Ginoong Sia, hindi ko talaga kaya. Mr. Sia, ikaw ay inaakusahan ng pag-subterfuge sa mga artista. Batiin natin ang brand movie ngayong taon. Songrin! At ngayon, pupunta ako sa stage na ito. Para sa tatay ko. Para mabawi ang karangalan niya. Binabati kita. Salamat. At meron pang isa na nandito. Siya rin ay sikat sa lahat ng mga artista. Si Suwon-wan. Miss Songrin at Miss Suwon-wan ay mga bata pero may pag-asa. Sa murang edad, nakilala sila sa pagiging magaling. Paano naman ngayon? Anong dapat mong sabihin sa kanila? Nanalo man ako ng award, hindi ko magagawa yun dahil sa mga direktor. Pati sa pagtutulungan pa ng iba pang mga aktor. Ay, napakahinhin-wan-wan. Kung wala, maaari ako manalo ng award na ito. Ito talaga isang fluke. Nagkaroon pa ng marami iba pang artista. Magpalakpakan tayong lahat para kay Wan-wan! At the same time, sana meron mas maraming young actors na magagawang pumunta sa mas mataas. Pumunta ka ba? Congratulations sa'yo. Nanalo ka sa movie queen. Anong dapat i-congratulate? Anong ibig mong sabihin? Nakatuyo sa parehong entablado. Anong dapat ikatuwa? Ito si Miss Songrin at si Miss Su. Mukhang nagpapatawa silang pareho. Hindi ako nagpapatawa. Mahusay, pumunta ako dito, entablado ng parangal. Bukod sa pagkapanalo ng award. May importante pa akong sasabihin sa inyong lahat. Eight years ago, nagdeklara ng bankruptcy ang pamilyang Sia na hindi alam kung ano ang dahilan. At ang lahat ng nasa likod dito, lahat ng sabuatan ni Suhong. Ginamit ni Suhong ang beauty trick, hayaan ang kanyang dating asawa para akwitin si Sia-chan upang lumikha ng isang kontrata ng linyang na nanloloko ng mga babaeng artista. At ako, anak ako ni Sia-chan, Sia Nuwan. Ang kumpanya ng pamilya ni Su, sila ay umaasa sa taktika na ito para makuha ang mga sponsor. Marami ka nang nakuhang artista, di ba? Tama yan. Naggagandahan silang lahat. Miss Su, magaling ka sa ginagawa mo. Peke, hindi yan totoo! Hindi yan totoo! Ako na lang palagi ang talo. Ako na lang palagi ang mali! Suwan-wan, bumalik ka na sa katinuan mo. Buhay mo tapos na. Miss Song, ikaw ba'y pumunta sa kumpanya ng mga Su para lang maghanap ng mga ebidensya? Oo. Nandito ako ngayon upang dalhin ang nagawa ni Suhong. Gusto ko sabihin sa buong mundo. Para malinis ang pangalan ng tatay ko. Ang tatay ko ay isang napakadedikado. Ang talentadong artista. Pero nabiktima siya ng pamilya Su. Ang mabuti ay gagantipalaan. Ang pamilya Su, dapat matagal nang maparusahan. Miss Songrin, sinadya mo bang pumili sa award ceremony para sabihin ang lahat ng ito? Oo. Hanggat may sapat na publisidad,
babawi ako sa pamilya Su. Sigurado magdulot ito na malaking pinsala sa'yo. Worth it ba na isugal mo ang iyong acting career dito? Ito ay napakahalaga. Kaya ayos lang sa akin na masakripisyo ang karir ko. Sulit ang lahat. Songrin. Bilang asawa, Ano to? Napaka-misteryoso. gusto kitang bigyan ng sorpresa. Wala akong makita. Hindi madaling maglakad. Renmin, ang sinabi mo sa akin, lagi ko naaalala. Kapag nag-propose ka sa akin, dapat may mga adjustments sa kwarto ko. Para pagdating ng panahon, ihahanda ko lahat para sa'yo. Huwag mo kalimutan, ha? Bakit? Bakit Jasmine pala? Kasi, buhay ka ni Jasmine, akin ka. Kaya kung Guanjin, akin ka. Tandaan mo, ha? Songrin, akin ka. Nagbibiro lang naman ako nun. Pero lagi ko naaalala yun. Ikakasal na kami. Nag-propose ka ngayon. Di ba medyo late na? Bagamat mali ang utos, pero kailangan gawin lang lahat. Hindi ko palalampasin to. Songrin, gusto kitang bigyan ng isang kasal. Oo. Gusto kitang makasama para sa natitirang bahagi ng ating buhay. Okay. Songrin, mahal kita. Guanjin, mahal din kita.